Hindi pala lahat ng mga malapit sa iyo ay magiging kaibigan mo. Bakit ganun? Bakit ayaw nila makapunta si Joanna at si Wesley sa Pilipinas? Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Magandang araw po. Dospera on. For today's video, nandito po tayo sa Isidro. Ayan po. Way papunta ng school ko ng high school. Tsaka doon. Umulan po mga amigo. Papunta po tayo rito. Nandito po tayo sa may law office sa San Isidro. Ayan po. Ulan-ulan. Ngayong araw po mga amigo ay kailangan akong ayusin. So mamaya explain ko po sa inyo kung ano po yung kailangan natin ipanotaryo at kailangan natin kunin dito sa law office. So dyan muna kayo. Mahirap mag-video sa loob. Bawal. So ayan po mga amigo, tapos na po. Hawak ko na po ang dokumento. Ano ba yung dokumento na to? Secret na malupet. Ate, kanina pa ako doon, chinika-chika ako niya. Dinala ko sa kwento. Explain ko po sa inyo mga amigo. Ayan po mga amigo, I'm so happy and I'm so excited dahil po meron na tayong documents para kay Wesley at kay Joanna. Tagal-tagal ko doon. Sabi, kinuwentuhan ni ate. Ba't ba lagi kami kasamang bakit laging merong Afrikana kang dinadala dito? Gano? Kasi usually kasi mga documents na kailangan ko legal, dito ako nagpupunta sa may abogado dito. Tapos ngayon ang suggestion sa akin, ang sabi sa akin ng travel agency ay travel agency may-ari si Ate Jackie. Sabi ko, Ate Jack, ano baka ako ang pwede namin gawin? Kasi si Wesley tsaka si Joanna ay pupunta ng Pilipinas at syempre kailangan ko ba kailangan ba niya ng itinerary? Kailangan niya ba ng invitation letter? Sabi niya, ano yung pinakamainam na documents para sa kanya sa pagpunta dito sa Pilipinas? So ang sabi niya sa akin, pakuha ka ng affidavit of financial support na ganon. So kumuha ako dito po mga amigo sa affidavit of financial support. Nakalagay naman dito kung ilang days sila mag-i-stay, tapos ano yung mga from the pag-alis nila doon sa Equatorial Guinea hanggang makarating din sa Pilipinas, and then ilang days sila dito, kung 1 month, ganyan, yun yung aking sasagutin. Sagot ko ang nakalagay kasi dito, sabing gano'n na kapag nagpunta sasabihin ko na sa Tagalog kasi hindi ako sabihin yung pangalan kapag nagpunta si Joanna dito, dalawa yung pinagawa ko, magkaiba. Isa kay Wesley, tsaka isa kay Joanna. Sabi ko, tinanong ko, di ba pwedeng sabihin na sila? Pagsamahin na lang. Usually daw dalawa ginagawa. Pagka isang tao. So ginawa niya, 2 tao. Tapos ngayon ko nalaman na 31 pa lang pala si Joanna. Tapos si Wesley ay 15 nga siya. Tapos sabing ganun dito sa may affidavit of support, kung yung pag-i-stay nila dito, starting sa ganon, susuportahan ko sila, sabing ganun. Nakalagay dito, pay all travel and living expenses. So ibig sabihin pati yung ticket sinagot natin. Tapos tinatanong ko ang nakalagay ito, ang nakalagay ko the close friend, yan. I am voluntarily, willfully and knowing giving all full financial support and assistance to all needs, travel expenses and living expenses, sabi ganon, may have and willing to pay hotel accommodation, airfare, food and all expenses during her vacation. I assure that ganon I am executing this affidavit to inform authorities concerned. Yan. So ito yung pinakamabigat na documents na kailangan nila para po para po sa kanila, para pag-stay nila din sa Pilipinas. So habang ako ay nagdadrive ang amigo, sige, kukwento ko sa inyo mga kababayan ko kung ano ang mangyayari.
So, ganun po kasi medyo kinakabahan ako mga kababayan ko dahil sa totoo lang, syempre, hindi natin na alam kung ano yung mangyayari doon sa sa pag-alis nila. Ang aking main concern is ayaw nating masayang yung kanilang gagastusin na ticket. So, kinuha ko na agad ito mga amigo ko. Ano yung mga documents na kailangan ko na ibigay sa kanila doon. Kailangan ko nang ibigay sa kanila kahit wala pa silang kahit si Wesley ay yung passport niya ay wala pa. Para sabi ko kasi ate kukuha na ako nito kaso wala pa akong passport yung tao. Sabi niya kaso nga lang wala ka ako kung maipapakita sa iyo. Sabi niya ID lang sabi niya. So, basta alam ko daw yung name, yan. Basta may ID daw, o pwede ba ako school ID? Pwede naman pala daw school ID. So, yung kay Wesley kinuha ko, school ID, sabi ko picture lang. Tapos, kay Joanna, passport. Oo nga pala, mag-video pala ako. Sorry. Mag-video pala ako. Bigla ako. Mag-video ako. Ayun, sorry. Babali pala yung sa may construction. At ayun, nang naibigay ko yung xerox copy ng ID tsaka ng passport ni Joanna. Ginawa naman ako. Ginawa naman nila ako ng affidavit daw pa financial support. So walang lahat nga ako ng lahat ng pwedeng documents na pwedeng ipakita about sa kay Wesley dapat nating ibigay para at least kasi yung ticket po nila mga amigo ay sobrang hindi po biro, almost $500,000 mga amigo. Yung isang Pilipina po na uuwi mga kababayan ko dapat dun sila sasabay kaso nakauwi na. So, hindi ko alam kung nakauwi na o pauwi na. Ganon. Tapos tinanong ko kung magkano yung ticket niya kasi yung company binibigyan sa kanila pera para silang bumili ng ticket. Tapos ang ticket almost umaabot ng 200,000 plus parang ganoon kasama pa yung local flight. Ganon. Kung susumahin almost kalahating milyon yung kanilang ticket kaya hindi biro. Kaya sabi ko dapat yung pagpunta nila dito talaga planado. Hindi po pwede na yung pagpunta nila dito sa Pilipinas ay yung hindi na pagplanuhan or kumbaga wala ka man lang documents sa pinakita, binili mo ticket kasi yun. So etong dokumento na ito ay kapatunay talaga na mas madali para sa kanila makapasok dito sa Pilipinas. So no question kasi ito lang ay sapat na. Tapos sabi ko ba't ka ako tinanong ko ba't ate ID wala ka akong contact number. Sabi hindi naman kailangan. Sabi niya gawin mo na lang yung ID daw. Yung ID ko ipiprint ko tapos pipirmahan ko and then lagay ko lang daw yung aking contact number doon and then yung aking contact number tsaka yung aking email address. Ganun po mga amigo. So ayun, actually nagtatry lang ako kung gusto ko na kumuha. Syempre yung nakabase kasi tayo sa passport ni Wesley kung kailan siya makakaalis. So ang sabi sa akin ay nakaprocess na at for releasing naman na. Kaya lang syempre hindi pa natin alam kung kailan. Medyo ang tagal na nga sabi ko nga actually nagbayad na nga si Joanna about sa passport ni Wesley. So ayun po mga amigo, 20 lang siguro kayo bed dun. Hintay lang tayo dito. Ganun po mga kababayan. Ay may taong bed yung saglit lang. So yun po mga amigo, syempre I'm so happy dahil po kahit paano ay meron ako sa inyo, meron na tayong mga na-i-share about po sa sabi nga iniisip ko kasi mga amigo, anytime kasi na pagka nakuha yung pupunta nga ako sa pagawaan ng naalala ko pala, pagawaan ng sasakyan. Kasi itong sasakyan na to kailangan na ipagawa. Meron mga sira-sira kasi. Naalala ko lang bigla. Biglang umulan naman. So, anyway mga amigo,
sana po makarating silang ligtas dito at pinagpipray ko. Alam nyo, medyo na medyo na hurt ako na meron ako nalaman na isang so talaga dapat pala hindi pala lahat ng mga malapit sa iyo ay magiging kaibigan mo. Oo, sometimes marirealize mo na hindi pala lahat ay parang magiging masaya para sa iyo o para sa mga ginagawa mo. Parang ganoon. So, isang screenshot na comment yung na-receive ko. So, medyo nakakalungkot doon kasi parang meron pala akong tao na gano'n na hindi magiging masaya sa ginagawa mong pagtulong. Ganoon. Kumbaga parang bakit ganoon? Bakit ayaw nila makapunta si Joanna at si Wesley sa Pilipinas? Yung pagtulong naman natin sincere naman. Diba? Kumbaga si Joanna at si Wesley pag nagpunta naman dito ay hindi naman magiging okay naman sila. Hindi naman sila, kumbaga ito yung chance para sa kanila para umangat yung buhay nila. So hindi man maging hindi man kasi hindi okay yung mga before, pero meron na mga magandang naidulot siguro para sa kanila kung masaya sila doon, kung sa pagbabalik nila, parang ganoon. Para kasi parang ako pa rin yung sa huli nasisisi dahil sa yung pagbalik nung dating family doon, na parang ako ba may kasalanan na bumalik sila, parang gano'n. Parang ako lahat sinisisi, parang ako may kasalanan. Kaya sabi ko, sabi ko, hindi talaga kayo please lahat ng mga tao. Hindi natin mapiplease yung mga tao. Kaya sabi ko, gawin niya ang ating kung ano makapagpapasaya sa atin. Ito yung makapagpapasaya sa akin, ang tumulong sa mga kaibigan natin, sa kapwa natin. So kung siguro hindi sang-ayon yung iba ay wala akong magagawa doon, pero pagkapatuloy ko kung ano yung nasimulan ko. Kaya parang ang gusto nila is mapabagsak si Kuya Raul, pero parang sabi ko, paano ba pabagsak? Sabi ko, anong dapat gawin para anong pababagsakin? Sabi ko sa channel, sa ganun ba? Oo. So even kahit di po ako mag-vlog mga amigo, ay masaya ako sa family ko at okay naman kami. Okay ang family namin. Pero syempre, hindi ko alam kung anong isip meron yung iba para sabihin yung mga ganyan. So anyway mga kababayan ko, basta ako magbablog ako sa yung ng kasiyahan sa puso. So kung ano sasabihin ng iba, bahala na po sila. So ayun pa mga amigo, thank you so much po at excited po ako na makita si Wesley at si Joanna dito sa Pilipinas. Sasakay sila ng tricycle. Salamat po at God bless.